Na-approve na ang working permit mo pero kinakabahan ka sa visa interview dahil isang pagkakamali mo lang ay reject agad ang visa application mo. Kaya naman bibigyan ko kayo ng 7 tips na ginawa ko nung nag-apply ako ng visa plus tips galing sa mga nakapasa ngayong taong 2026 or na-approve ngayong taong 2026. Ang 7 tips na ibibigay ko ay disclaimer nyo lamang mga kababayan base sa aking na-experience at impormasyon galing sa ating ibang mga kababayan. Tip number 1, alam mo yung company at trabaho mo. Tanong ni Consul, what is your job? Where you work? What will you do? Maling sagot sa Consul, factory worker po sa Poland. So, huwag kayong sasagot ng ganyan. At ang tamang sagot, I will work as a warehouse operator in Warsaw. My duty is packing and inventory using scanner. Why? Gusto nila sure na hindi ka fly by night. Memorize mo yung company, name, address, salary na nasa contract mo. Dapat malinaw at alam nyo yan. Tip number 1. Tip number 2. Ipaliwanag mo bakit Poland, hindi iba. Tanong ni Consul, why Poland? Why not Canada? Why not Dubai? Why not Japan or other countries? Maling sagot sa Consul, kasi malaki po ang sahod. So, huwag kayong sasagot ng ganyan. Ang tamang sagot, Poland has legal work permit. Merong 4,806 PLN or zloty na minimum wage. It is EU Schengen and is a good start for my career and to support my family. So, dapat nag-prepare kayo ng isasagot nyo or pwede nyong ibigay itong sinabi ko sa inyo. Why? Ipakita mo na legal at plano, hindi desperado. Totoo naman, di ba? So, kinakailangan talagang meron kang basic na isasagot kahit na hindi ka ganun kagaling sa English, at least sigurado at nasa puso mo yung pagpunta dito sa Poland. Tip number 3. Prove mo na babalik ka sa Pilipinas. May ugat ka. Dahil ang tanong ni Consul, do you plan to stay in Poland? Do you have family in Philippines? At ang maling sagot sa Consul, tingin-tingin po. Huwag ka lang tititig or ngingiti-ngiti. Kasi red flag yan kapag sumagot ka ng ganyan o maaaring hindi ka agad maaprubahan yung application mo. Ang tamang sagot ay I have a contract for 2 years. After that, I will go back to Philippines. I have wife and kids in Manila or in province and we have property there. Yeah? Bakit? Pinakita mo na importante ito sa buhay mo. Takot sila na mag-TNT ka. At show ties, family, bahay at negosyo na siguradong babalik ka sa Pilipinas. Kasi sa case ng ibang mga Pilipino, maraming stepping stone, maraming nagiging illegal dito sa Poland. Gusto lang nilang sumubok or maging stepping stone tong Poland, kaya marami ring nare-refuse sa mga
taong ito. So, kailangan maging maingat kayo sa kasagutan ninyo, no? Proceed tayo. Tip number 4. Dalhin mo lahat ng documents. Organize. Must have, passport, work permit, sign, work contract, company invitation letter, proof of accommodation in Poland, travel insurance with 30,000 euro, bank statement or proof of fund, tip, naka-folder, naka-tab. Pag hinanap, 2 second lang, makuha mo na. So, totoo ito, based ito sa aking experience, mga kababayan, organized dapat yung documents ninyo, ano? Dapat according doon sa requirements at pagkakasunod-sunod ng nakalagay doon sa immigration ng Poland sa Taguig. So, first batch kami nung in-interview kami doon at ganito rin yung binigay ko sa inyo, no? Kaya dapat ay huwag kayong matataranta kapag hinanapan kayo ng supporting documents. So, kinakailangan ay mabilis nyo makuha. Segundo lang, bigay nyo agad sa kanya na ito sir, may supporting documents. At least hindi siya magdadalawang isip na i-refuse ka kasi alam mo yung ginagawa mo. At tip number 5, honest ka at previous or gaps sa previous proposal. Kung meron kayong mga refuse sa pag-apply sa iba't ibang bansa katulad ng Canada, ng US, ng Japan, at marami pang iba. Kasi ang tanong ng konsul, have you been rejected before? Have you been to Europe? Kasi ang rule, wag magsinungaling. Nasa system yan, mga kababayan. Or meron silang record. Tamang sagot, yes. I have rejected in Canada. I have rejected in Japan. I have rejected in USA. When I was applying way back 2022, something like that. But now I have work permit for Poland. Bakit? Honest, may bagong reason ka na ngayon. Dahil nga meron ka ng working permit sa Poland. So, yan na yung solusyon para ipasa ka, no? So, at ang isa pa, huwag kayong magsinungaling doon sa resume ninyo. Kung ano yung nakalagay doon, kung ano yung apply ninyo, yun dapat. Kasi, base din yan sa aking na-experience at yan din yung tinanong sa akin nung konsul, mga kababayan. Basta kung ano yung nilagay nyo doon, kung ano yung experience nyo, yun ang isasagot nyo. Kung ano yung apply nyo, yun ang isasagot nyo. Huwag kayong masyadong mag-adlib. Kasi yung ibang mga kababayan natin ay makwento at dinadaan sa kwento. Isipin nyo nandun kayo sa application or interview ninyo for a visa. At bawat segundo at minuto ay mahalaga sa konsul. Tip number 6, mga kababayan. Mag-English ka, pero simple lang. Huwag mag-TL. Pero huwag ding mag-deep English. Mahirap kasi yung sobrang lalim. Hirap kasi nung sobrang babaw din nung pagsasalita mo. But, I am endeavoring utilize the opportunity. So, napansin nyo yung endeavoring. So, hindi ko rin alam itong endeavoring. Diba? So, base ito sa check ko sa mga nakaraang refusal sa Pilipinas
sa pag-English din kasi alam niyo naman tayong mga Pilipino, masyadong magagaling sa accent yung iba, pero hindi alam yung meaning at hindi alam kung paano yung proper na paggamit. So yung tama, dapat I want to work in Poland to earn and help my family. Simple lang, pero may meaning. At yan yung magandang isinagot ko. Isipin niyo first timer si Kabayang Adrian. At sa pagpapala ng Panginoon at pagiging negative thinker ko ay nakapasa ako at nandito ako sa Poland for 7 years na. Praktisin mo at least 1 minute yung intro about yourself. So, yung simple pero may kahulugan ay napakalaking plus factor niyan sa Konsul, mga kababayan. Kaya kapag sasaba kayo, huwag kabahan, relax, basahin nyo ng paulit-ulit yung kontrata ninyo. Tip number 7, last, nung naalala ko pa, confident pero hindi mayabang. Tahimik lang kayo. Kapag hindi kayo tinanong, huwag kayong sumagot. Eye-to-eye contact at body language din. So, ilagay nyo yung kamay nyo sa harapan ng hita ninyo. I-close nyo sa ganito. I-close nyo. No? Focus kayo sa konsul at pakinggan nyo ng mabuti yung itatanong ng konsul. Kasi body language, eye contact, ngiti, straight. Kung may problema kayo sa likod, hindi nyo kailangan magpaka-snappy, normal. At alam yan ng konsul na medyo kinakabahan ka, So, pero, confident ka. At remember, hindi sila kaaway. Hindi sila kaaway mo. Kaya, smile ka lang, mag-ready sa itatanong. At kinakailangan masagot mo yon ng maayos at hindi sa pamamaraan ng pagyayabang. Kasi alam nyo na hindi lahat ay pare-pareho ang ugali ng Pilipino. Pero pag nag-apply kayo papuntang Poland, mag-behave kayo, mag-behave kayo lalo na kung nasa harapan kayo ng consul or ng Poland Embassy or ng immigration. At ang red flag na naalala ko ay tourist tapos work, bawal na ito since July 2025. So red flag na yan. Hindi alam kung magkano ang minimum wage sa Poland. Kapag tinanong kayo at hindi nyo alam kung magkano yung updated na minimum wage sa Poland, matik na hindi agad kayo makakapasa. Pag tinanong kayo, how much the minimum wage in Poland? So, at nagpatingin-tingin pa kayo sa langit or sa kisame, hindi nyo alam, hindi nyo man lang binasa yung updated na working permit ninyo. So, huwag kayong magtaka na marirefuse yung application ninyo for visa. Wala kang alam sa company, So, isa rin yan sa magiging ugat kaya ka bumagsak or na-refuse. Yung hindi mo man lang alam yung pangalan ng company mong pagtatrabahuhan dito sa Poland. Kaya dapat maging matalino kayo sa or magbigay kayo ng oras sa pagbabasa ng working permit at ng pag tinanong kayo ng konsul ay confident kayong sasagot. At hindi nyo kailangan mag-explain. Kasi sinusubukan lang kayo ng konsul kung nagbasa rin kayo sa working permit ninyo or aware kayo sa working permit ninyo, mga kababayan. At syempre, bilang Pilipino, samahan na rin nyo ng dasal.
relax. Pag legit yung papeles at totoo yung sagot mo, matik na papasa ka at papasa kayo. Based sa experience ko yan mga kababayan, ano, kaya maging aral sa inyo kung na-refuse kayo at sa pangalawang apply ninyo ay makapasa kayo, ano, or kung may apply kayo sa other country ay hindi kayo ma-refuse. At ang tanong ko sa inyo mga kababayan, nasubukan na ba ninyong mag-apply or na-refuse papunta dito sa Poland? At kung nasubukan na ninyo, paki-comment nyo naman dito sa video na to para makatulong sa iba nating mga kababayan na patuloy na nangangarap pumunta para magtrabaho dito sa Poland. At paki-like mo naman itong video na to and paki-share mo na rin sa mga kaibigan mo or sa mga kababayan natin na nangangarap pumunta dito sa Poland. Paki-comment mo kung ano yung saloobin mo, yung naging experience mo during your visa interview. Inuulit ko, first batch kami sa Taguig way back 2019 nang in-interview kami doon. At ako si Adrian, mga kababayan. So bilang isang OFW dito sa Poland for 7 years, nagbibigay ako ng ideas, tips sa mga na-experience ko o yung mga nakaraan kong experience para maging gabay din ng mga patuloy na nangangarap pumunta dito sa Poland or sa Europe. And once again, God bless mga kababayan at good luck sa mga kababayan kong may apply or may visa interview. And have a nice day mga kababayan.